Luka Doncic gumawa ng request kay Austin Reeves. Payat na ulit si Zion, nagbabala sa mga nagdududa sa Pelicans. At Warriors nagtanggal ng player sa playoff roster. Halatang paparating ang maraming signings. Magsisimula na ang training camp ng Los Angeles Lakers sa huling linggo ngayong buwan. At may isang hiling si Luka kay Austin Reeves. Papasok si Doncic sa kanyang unang buong season kasama ang team at nagmumula siya sa isang kahangahangang performance sa Eurobasket. Ibinahagi ng Lakers ang mga larawan ni Reeves na nag-ehersisyo sa gym sa kanilang opisyal na Instagram account. Makikitang masaya siya habang pawis na pawis, may balbas pang off-season at medyo mahaba na ang buhok. Nagkomento si Doncic sa naturang post at pabirong humiling sa kanyang kakampi. "Magpagupit ka naman please," ani Doncic. Nagsimula si Luka ng bagong training regimen sa off-season upang mas mapaganda ang kanyang katawan at kondisyon. Kinatawan din niya ang Slovenia sa Eurobasket kung saan nakarating sila sa quarterfinals. Halos mapatumba nila ang eventual champions na Germany, ngunit hindi nila naipanalo ang laban matapos mawala ang kanilang double-digit lead. Sa kabilang banda, naging mas chill ang summer ni Reeves. Sumali siya sa kanyang unang American Century Championship kasama ang ilang kilalang basketball players gaya ni Stephen Curry, Alex Caruso, Vinny Del Negro, Del Curry, Seth Curry, Ray Allen, Kyle Lowry, Zach LaVine, Vince Carter, Charles Barkley at Grant Hill. Hindi siya nanalo sa golf tournament, ngunit nagtapos siya sa T13 kasama si baseball player Kevin Miller. Siya rin ang pangalawang pinakamataas na nagtapos sa hanay ng mga NBA players, kasunod ni Curry na kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na golfer sa liga. Tinanggihan ni Reeves ang isang 4 na taon na extension mula sa Lakers noong Hunyo. Ikinagulat ito ng ilan habang sa iba naman ay matalinong desisyon ito para tumaas pa ang kanyang market value bago maging free agent. Gayunpaman, hinimok ng former Lakers forward na si Robert Horry ang prangkisa na i-trade si Reeves dahil pareho raw sila ng estilo ni Doncic. May mga tanong din tungkol sa kung bagay ba talaga sina Luka at Reeves sa parehong lineup, lalo na matapos silang bugbugin ng Minnesota Timberwolves sa unang round ng playoffs. Kung matalino ang LA, magka-sign and trade sila. Ang dahilan ko rito, kasi kapag meron kang dalawang player na halos pareho, ibig sabihin sina Luka at AR, hindi ko sinasabing pareho ang kanilang skill set, pero pareho sila ng posisyon at halos pareho ang ginagawa. Parang walang silbi. Huwag ninyo akong intindihin mali, gusto ko si AR pero hindi mo kailangan ng dalawang parehas, ani Horry sa kanyang Big Shot Bob podcast. Maraming teams ang siguradong magpapakita ng interes kay Reeves kung sakaling ilagay siya ng Lakers sa trading block sa susunod na season. Isa sa mga team na naiulat na interesado sa kanya ay ang San Antonio Spurs, ayon kay Anthony Irwin. Ayon kay Irwin, pinaghusay ni Reeves ang kanyang laro ngayong off-season. Nag-focus siya sa depensa, lalo na matapos siyang mapasama kay Anthony Edwards noong playoffs. Pinagtrabahuhan din niya ang kanyang laro sa catch and shoot, pati na rin ang pag-atake pagkatapos tumanggap ng pasa. Pero ang pinaka-importanting bahagi ng kanyang off-season ay ang pagpapabilis ng kanyang shot release upang mas epektibong makalaro sa tabi ni Luka. Dahil siya ang kadalasang may hawak ng bola sa karamihan ng mga possessions, kailangan ni Reeves na umangkop bilang spot-up shooter, catch-and-shoot player at off-ball cutter. Sa sumunod na balita naman, matinding pressure ang nararanasan ngayon ni Zion Williamson habang papalapit ang bagong season. Inaasahan ng New Orleans Pelicans na mananatili siyang nasa maayos na kondisyon at magiging responsable ngayong taon. Kasabay nito, marami pa ring nagdududa kung mananatiling malusog si Williamson at ang buong team ng Pelicans. Tinalakay ito ng husto sa Media Day ng Pelicans. Sa huli, nagbigay ng diretsahang babala si Williamson sa mga reporter sa loob ng silid. Anuman ang sinabi ninyo noong panahon na yon, kapag dumating na yung oras at nasa tamang posisyon na kami, manatili na lang kayo dyan, ani niya. Malinaw na nananatiling positibo ang pananaw niya sa hinaharap ng Pelicans. Noong nakaraang season, nagtapos siya na may average na 24 na puntos, 7 rebounds at 5 assists kada laro. Ngunit sa kabila nito, nanatiling kulelat ang Pelicans sa NBA, nagtapos lamang sila sa kartadang 21 panalo at 61 talo. Sa mga nakaraang taon, matindi ang naging batikos kay Williamson mula sa pagiging wala sa kondisyon hanggang sa umano'y kakulangan ng dedikasyon. Ngunit kamakailan lamang, dumaan siya sa isang pisikal na pagbabago at nawala ng malaking timbang.
Nitong araw ipinakita niya ang kanyang bagong pangangatawan at dahil dito umaasa ang marami na handa na siyang sumabak ng mas seryoso sa darating na season. Sa kasalukuyan, inaasahang mananatiling isa sa mga team na may hirap na hinaharap ang Pelicans sa short term. Siyempre inaasahan nilang buhatin ni Zion ang team pero hindi niya ito magagawa mag-isa. Sa long term, kailangang pagtuunan ng Pelicans ang ilang mahahalagang aspeto para umasenso. Kabilang dito ang kalusugan, bench depth, outside shooting at depensa. Kilala si Williamson sa kanyang husay, ngunit paulit-ulit na siyang naaapektuhan ng mga injury na siyang nagpapabagal sa kanyang pag-unlad. Bukod pa rito, nawalan din ng Pelicans ng kanilang defensive star na si Herb Jones dahil sa shoulder surgery. Kailangan ding pagbutihin ng New Orleans ang shooting mula sa wing positions at spacing sa opensa. Kailangan ding makuha ang mas malaking produksyon mula sa ibang player sa paligid ni Zion. At higit sa lahat, kailangang maging consistent ang kanilang depensa mula umpisa hanggang dulo ng laro. Sa huling balita, habang abala pa rin ang Golden State Warriors sa pagresolba ng kinabukasan ni restricted free agent Jonathan Kuminga, isa pang miyembro ng kanilang playoff roster ang nakahanap na ng bagong team 1 linggo bago magsimula ang training camp. Inanunsyo ng Memphis Grizzlies nitong araw na pumirma sila ng training camp contract kay Braxton Key na nagtapos ng kanyang maikling pananatili sa Warriors matapos pumirma ng two-way contract noong Marso. Hindi ito nakakagulat para sa mga fans ng Warriors lalo na't wala namang lumalabas na balita tungkol sa posibleng bagong kontrata para kay Key sa Bay Area. Bukod pa rito, hindi na rin siya kwalipikado para sa two-way deal dahil 4 na taon na siyang nasa liga at naglaro na para sa Philadelphia Sixers, Detroit Pistons, Denver Nuggets at Golden State Warriors. Ayon kay NBA insider Mark Stein, inaasahang gagamitin ng Warriors ang 6 na bakanteng roster spots para kina Kuminga, Horford, Melton, GP2, Seth Curry at second round pick na si Will Richard. Malaking kawalan si Key para sa Santa Cruz Warriors dahil dominado niya ang G League mula nang lumipat siya mula sa San Diego Clippers. Sa loob ng 11 laro, nagtala siya ng 25 puntos, 11 rebounds, 4 na assists, 3 steals habang may shooting percentage na 55% sa field at 45% mula sa 3-point range. Dahil dito, kinilala siya bilang G League Defensive Player of the Year at natawag pa papunta sa main Golden State roster kung saan na-convert ang kanyang kontrata bilang standard deal bago ang playoffs. Matapos ang 3 laro sa pagtatapos ng regular season, naglaro si Key sa 5 laro sa playoffs ng Warriors kontra Rockets at Timberwolves. Sa Game 5 kontra Rockets, naglaro siya ng 12 minuto, may 7 rebounds, 1 steal. Siya ang huling nadagdag sa 21-man training camp roster ng Grizzlies kaya't maliit ang tsansang mapasama siya sa final roster sa pagsisimula ng season. Isa siyang national champion kasama ang Virginia Cavaliers, ngunit nakapagtala lamang siya ng 37 laro sa NBA sa loob ng 4 na taon kung saan mahigit kalahati ay kasama ang Denver Nuggets noong nakaraang season.